Nagbabalik muli po ang inyong mga kaagapay. Kapiling pa rin natin, mga kasambahay, si Major Noel Gagalak and Major Randy Baluso. Pinag-uusapan natin dito ang fire safety tips during holiday season. Doktora, meron kang tinatanong kanina. Paano makakaiwas, ha? Paano ito nakakalusot? Ano mga dapat kasi gawin? Kasi yung klase ng ilaw na nabibili, diba? Yun na minsan ang nagiging Mga sanhi. decorations Oo. nila, Paano yes. nyo nakukontrol? Siyempre, hindi naman lahat ng mga tao pag bibilin, titingnan pa nila isa-isa. Yes, right. Kung merong tinatawag na PS at PS saka ICC. yes. But that's a bad practice. That's a bad practice. Oo. Kaya sige, bigyan muna natin ng pagkakataon. Yes, paano Major Gagalak. natin mariresolve or malulutas yung ganitong problema po? Sa part po ng Bureau of Fire Protection, the best na we can do is yung talagang palawakin po yung safety awareness. Katulad po nung binanggit kanina ni Major Randy Baluso na ang kampanya po namin sa awareness ay hindi lang po nananatili sa isang season lang katulad ng holiday season, kundi ito po ay whole year round po. Actually, meron po kami sa bawat buwan po, meron po kaming safety awareness na tinatawag, meron po kaming focus of concern. Just like noong October, meron po yung Industrial Safety Month. So, ang focus of concern ng inspection namin tsaka ng awareness ay sa mga establishmento ng mga malalaki katulad po yung gasoline plant. Mga malalaking Planta po kumpanya. ng gasolina na nag-storage ng malaki. So, bukod din po doon, yung Tri-Media campaign namin, quad media na po pala dahil may social media na. Social media na tayo. Yes. Quad So, media. Malaking tulong ng social media. doon po, lagi po namin ina-emphasize sa mga mamamayan natin na magtipid po tayo sa tamang pamamaraan. Kung halimbawa po, ang bibilihin natin sa halimbawa ay sa bangketa, na wala naman po siyang product standards, kaya yung ICC markings natin na tinatawag, ay makakatipid lang naman po sila ng 20 pesos. Ang mawawala naman po sa kanila ay yung buong kabuhayan na nila. Okay. Tama. Hindi naman sa sinasabi natin ito, baka ma-offend natin yung mga nagtitinda sa bangketa. Opo. Kung kayo nagtitinda sa bangketa and you follow, mayroon kayong mga ganong klaseng permits, Yes, hindi ma'am. exempted, you are exempted there. Yeah. Pero yung sinasabi ni Major Gagalak ay makakatipid nga kayo ng 20 pesos. Bibili kayo ng mumurahin, tapos wala naman mga marka ng ICC. So, better na pumunta kayo, tingnan ninyo yung may marka. Yes, Tama po ba yun? that's very true, ma'am. Kasi sa sinabi nga, makakatipid ka sa kunting halaga, mawawala naman sa yung buong kabuhayan. No? And then, as what I have said, ang Bureau of Fire Protection hindi po nagkulang sa pagpapaalala nito. No? Kaya, yung iba namang mga tindahan, may nakakalusot po dahil hindi po sila nagsisecure ng permit sa Bureau of Fire Protection before nila isalang sa pagtinda ng mga bagay na ito. So, Okay. sa public naman, akala nila lahat ng mga nasa paninda sa labas ay safe, okay. may okay. Safe para gamitin. It reminds me, yung hindi kayo nagsisecure ng permit sa Bureau of Fire Protection, baka matulad kayo dun sa Ozone Disco na nasunog, hindi nag-secure ng permit from the Bureau of Fire Protection, then what happened? Nagpalusot. After the palusot, nasunog. So, ibig sabihin, yung Bureau of Fire Protection, ligtas sila. But the officials of the Quezon City, he was in trouble. Di ba? Opo. Di ba? Nasintensyahan siya, 6 to 10 years Opo. imprisonment. So, ito yung mga haharapin nilang problema. Hindi naman kayo po pwedeng basta-basta lalahatin nyo ba yun, iikutin. You cannot do that because of the Yes. lack of manpower, right? Yes. That's true. Very Pero true. di po ba, bago ka mabigyan ng business permit, kailangan muna ng fire safety. Tama po so, yun, paano Doktor. naman nakakalusot yung ganon? Hindi nyo na problema yon. yan po ang- iba yon, ibang ahensya. Yan po ang sinasabi ng batas talaga na bago kayo makakuha ng business permit, dapat ay meron kayong prerequisite po ang Fire Safety Yes, Inspection Certificate. Sa ibang munisipalidad, hindi lang po siguro napapansin ng mga business owner na sila ay ini-issuehan ng business permit, subalit may nakalagay po na remarks doon sa business permit nila na kailangan po ang effectivity o validity ng kanilang business permit is within 30 days prior to securing
the Fire Safety Inspection Certificate. Okay. Which is hindi na notice ng owner dahil ang akala nila pag naibigay na nung naglalakad ng permit nila yung permit is kumpleto na. Hindi na nila napansin na may remarks pala yung Na meron. mayor's permit. At Let saka me- pag, yes, Dr. sorry Miss Annie, Sige, go tsaka ahead po. pag sinabi mong yung fire safety na kailangan 'di ba may kasamang yung fire extinguisher. Tama po ba? Isa lang po yan Isa sa lang, mga marami requirements. Pero Kasi minsan- marami po tayong requirements, lalo na po pagka sa mga high-rise building. Oo. Hindi lang po tayo nag-focus sa fire extinguisher. Kasi ang fire extinguisher po ay tinatawag nating first aid firefighting appliances. Yes. So, ginagamit lang po siya pagka maliit pa lang po yung, Oo. yung Pero kasi sunog. napansin ko rin, yung po bang fire extinguisher, 'di ba hindi naman 'yan, meron din yang period na parang naglalapse din. Kumbaga, kailangan palitan nyo rin every po ba yan, year o Sinasabi po sa ating fire code na ang fire extinguisher po ay dapat nire-recondition po yan. Oo. Yearly po yan. yearly pala. Tapos, Oo. nagkakaroon po tayo ng inspection dyan. Oo. Random siya. So, ibig sabihin, kahit hindi siya yearly, pagka nakita ng inspector natin na may damage na yung fire extinguisher, dapat na siya i-replace. Oo. Okay. Pero malaking tulong din yun na may fire Yes, extinguisher ma'am. ka Malaking talaga. tulong po kasi Of course, if you can afford to buy makeup, if you can afford to buy cell phones, dapat sa loob ng bahay, dapat mayroon fire extinguisher as much as possible, di ba po? yes, ma'am, because that is as what the good major said. Ito yung first Aid. aid, no? Para po yung bang habang maliit pa yung sunog, makakalabas ka sa Correct, establishmento na yon correct. o sa bahay na yon when using the first aid of defense, no? Okay. Para at least malaman mo na yung mga importante talaga itong magkaroon ng ganitong mga bagay, extinguishers, para ito yung magiging ano mo. Kaligtasan Halimbawa, mo. yung Kaligtasan mo. sunog Yes. nandun Maliit sa na may bagay, opo, pinto. pintuan, immediately, Makakalabas immediately, ka. pwede yan. pagka- Using the fire extinguisher, yes. Yes. I want to ask this final question from you po, gentlemen. Sa datos po ba ng Bureau of Fire Protection for the year 2013, ilan yon? At sa ngayong 2014, what do you expect? Yung bilang ba ng mga nasunugan, nasusunog, na related sa holiday season, mababawasan ito just because yung campaign na ginawa ng Bureau of Fire Protection ay malawak, maganda, kasama yung, ano nga yun, it's not only the tri-media, kundi Quad media. quad media. Go ahead. Pinipilit po natin na mabawasan talaga yung statistics natin sa mga nangyayaring sunog. Pero ang malaking tulong po para mapababa talaga ito ay ang kooperasyon ng bawat individual sa atin. Dahil hindi naman po namin, kahit gaano po kalaki ang kampanya namin, kahit po sa ibang bansa, kung hindi naman po makikipag-cooperate ang ating mamamayan, ay mawawalan po ng saysay. Okay. Pero pa sanang gustong sumingit? Very quickly. Oo nga, Ano ba quickly yung- lang po yung mga tips. Yes, Yan. tama yun, Doktora. Mga tips, Yung very mga quickly. importanteng tips para 1 to maiwasan 3 or ang 1 to sunog. 5. Go ahead, please. Opo. Since papasok na po ang ating holiday season, yung kadalasan po ng sunog ay nangyayari po sa electrical. So yung electrical po, dahil po sa Christmas light, yung iba po, dahil po ito ay paulit-ulit nilang ginagamit. Taon-taon, itatabi nila, tapos gagamitin na naman uli. Hindi naman po nila na-check kung ito ay dapat pang gamitin o hindi na. Dahil tumitigas po yung, yung mga wirings niyan. So, dapat po, nakikita rin nila, pagka mga ilang taon na po nagagamit, dapat palitan na nila dahil mura lang naman po ang mga Okay, Christmas that is light. one. Number 2. Okay. Sa paggamit naman po ng kandila, dapat po natin i-secure yung kanyang lalagyan. Okay. Na kung ito ay matutumba, dapat wala siyang madadapuan na kahit na anong makakapagpaliyab. Pwedeng masunog. Okay. So, dapat siya nakalagay siya doon sa may tubig ng palanggana. Na anytime na matumba, mamamatay because of Opo. the At wag water. po siyang ilalagay sa pwesto na may maraming kortina na maaring mahanginan at maaring Masakit. abutin ng apoy. Okay. Number 3. Sa ating pong mamamayan, dapat po talaga lagi po tayong naglilinis sa ating kapaligiran. Yes. Kasi yung sunog, minsan nanggagaling po sa daluyan ng tubig.
ng ating bahay. Pag mainit po, ito po ay sa katagalan po, nagliliyab po doon. Kaya minsan mapapansin nyo, ang sunog nagsimula sa may kesame. Pag napansin nyo po na ang sunog ay nandun sa may kesame, lumabas na po yung usok doon. Huwag na po kayong mag-a-attempt na patayin po yun. Ibig po sabihin, kumalat na po yung apoy sa kesame. Ang pinaka-best na pwede nyo pong gawin doon ay lumabas na po kaagad Ng bahay. ng bahay na nasusunog po. Ayan Yung ang- octopus, common yan. Yes, Yung ma'am. dami Octopus, saksa. Yan. O, arcing, Dami na, ano. short circuit. Oh, yun. Ayun. Yun ang ilang mga safety tips mga kasambahay para makaiwas ngayong holiday season sa anumang sakuna. Okay, nais natin batiin sila, Doktora, dahil sila ang pinakabagong team sa UNTV Cup Season 3. Congratulations po! Okay, Major Noel Gagalak, thank you so much, sir. And of course, Major Randy Baluso. Thank you so much. Thank you so much po. At marami pa pong public service ang aming ihahatid sa inyo sa pagbabalik ng Kaagapay. Sir, thank you. Thank you. Thank you so much.